Ang father ko po kasi yung matagal na nagmamais. Siguro po, mag-10 years na siya sa silage. Oo. Pero sa pagmamais po, dati po kasi green talaga. Makikita niyo po may harvester tayo. Siguro lagpas 25 years na po siya. Grabe ang katawan, ang lalaki ng mga baka na siya. Mga Talongs TV, tayo po ay naimbitahan dito sa Kilo-Kilo, Barangay Kilo-Kilo ng Padre Garcia, Batangas. At ito po ating panayam yung may-ari nito na kung paano sila magproseso ng mga corn silage. At syempre, ito po ay ready to production na po ito. Yan, marami na po silang mga pang-deliver. Yan po, kaya samahan niyo sa ating pagbisita dito sa isang silage dito sa Padre Garcia. Nandito tayo ngayon sa anong barangay, sir, na nakakasuka po sa inyo dito? Kilo-Kilo North po ito. Kilo-Kilo North. Si sir po ang ano pong pinaka niyo dito? Ako po ang anak po ng owner. Oo. Katulong po mag-manage ng aming farm business. Pwede po ano po ba ito palang sinisilid nila? Ito po ay corn silage po. Corn silage siya. Ito po ay pag-harvest po namin, gamit po aming dump truck. Dinadump po namin, tapos ibinabag po namin dito. Dito na po pinaka-ano nyo ito. Dito na po kami nagbabag. Oo, ito pala ang ano nila, sir. Ito po ang laman ng isang dump truck niya. Opo, isang dump truck. So, nabawasan na po, nakapag na po tayo. Paano pong proseso nito? Ito pala yung mga na-stock niya rin po ito. Stock na po yan. Oo. Opo, mga pipick upin na po yan. Yan, sir. Yan, sir. Ibig sabihin ko po, paano po anong klaseng mais ang sinasilage niya dito? Ang practice po namin, yung pong mais na binubutil din po, yun din po ang tinatanim namin. Tapos after around 75 days po, tinatabas na po natin yung whole plant. Tapos chinachop po natin, kinakarga po sa ating mga truck. Tapos yung mga customer po tayo na balusbos na, ibig sabihin yung truck diretso na sa farm nila, doon na binababa. Pero may mga customer naman po tayo na gusto nakabag. Nakabag para po matagal stock niya. Opo. Kasi kapag po kasi balusbos, kailangan may bunker kayo eh. Pero kapag ito po, kapag po small scale, ito po yung pinamagandang simula. Kumbaga yung mga bago pala mag-umpisa. Kasi katulad nito, pwede sila mag-avail ng per stock lang po sila. Tulad po kanina, hindi nyo lang po naabutan, may nagpalalamove po ng 1 ton lang. Talisay. Talisay. Open po kami doon, pwede pong sariling truck. Kung bulk naman po, may mga truck naman po tayo. Pero yung mga tingi po, kung hindi po sila makakapunta dito, pwede po tayong maglalamove. Meron naman papadeliver siya. Kaya paano pang charge ito sa customer? Sa customer po. Sa customer. Kaya ang negotiate po kami, ang presyo kong binibigay lagi, yung presyong pick up dito. Para yung tracking po, kanila na. Para kung sa amin naman po magkapa-tracking, edi dadagdagan po natin ang sa tracking. Ayan. Pwede po tingnan natin yung inyong mga toto. Ang dami pala taon dito. Ayan. Ito yung mga sinasilage nila. So, yun po pala, ito yung may bunga na talaga siya. May bunga po. May bunga na siya, Para ma-ferment po, kailangan po may bunga na. 75 days po. Para nagagatas po yung mais. Yung po ang tamang edad. Tapos nakita ko po parang yung mga sako nyo, titingnan natin to. May plastic po tayo. May plastic nilagyan na sa plastic. Kailangan po kasi airtight siya eh. Kaya po tinataktak para po talagang compacted. Para wala po talagang hangin. Tapos, yung sako po natin, pinaka-support po. Para hindi mabutas yung plastic. Ito po naman kasi kung sakali ito pag nabutasan siya, medyo para mababaw. Pag nabutas po, sa halip na ma-ferment po, magdi-decompose po, mabubulok siya. Kaya po dapat walang butas. Kaya po, ni-recommend po namin sa mga customer namin, yung hindi po naabot ng mga daga. Yun. Kasi pag po nakot-kot, nabutas, masisira po. Mabango kasi yun mabango sa amin. Naamoy nyo po siguro ngayon. Hindi pa po fermented pero mabango na po. Ito po bagong pa lang siya. Harvest po yan. Harvest pa lang. Tignan ko, lalapitan ko. Bago pa lang siya. Pero may amoy na rin siya po, Ito po sa ganitong silage naman, ilang kaabot pa siya ng years bago siya masira tuluyan o ilang taon po ba? Ang kaya siya? Kapag po talagang hindi mabutas, siguro aabot naman po ng taon. Taon din Pero ang problema po kasi natin dito, kapag nga po sa dinadalhan natin, hindi po natin ma-assure kung okay po ba yung storage. So, depende po talaga yun sa storage. Sa storage niya. Basta po hindi mabubutas. Yun po talaga. Pero dapat po talaga, siya,
airtight. Airtype talaga, talagang walang singaw, kumbaga walang singaw. Po talagang, ito. pansin nyo po, siksik na siksik na. Ito siya. Ito po ilang kilo naman ang kalimitan ng isang sako niya inaabot? Ito po ay around 40 kilos. 40 kilos. Opo. Hindi lang po namin na-assure na bawat sako ay fixed yung weight. So ang ginagawa po natin, kapag may kumukuha po, tinitimbang na lang po natin. Para siguradong ano siya sa... Kapag po tingi-tingi, tinitimbang po natin isa-isa. Pero pag po track scale na po tayo. Track scale na. May malapit na po track scale. Yun naman pala. Ayan. Ibig sabihin po ito tuloy-tuloy ang ano nyo. Parang dami pa rin po yung production nyo. Talagang araw-araw siya. Siguro po ngayon ang current stock namin lagpas mga 1,500 bags po kami. Marami. So, sabihin natin lagpas 60 tons po tayo. Pero kita nyo naman po, ang tindi na ng init. Init na. Mabilis na po yan. Kasi ngayon kulang ang pagkain po ng mga... Kulang na po sa kumpay. Yun. Kaya ito na po ang ano nila. Kaya ito na po talaga. Sir, ganito naman po. Siyempre, mga nanonood sa atin, tatanong siyempre para hindi na mag-PM sa akin, mag-message sa akin. Magkano po ang per kilo nyo dito sa inyong silage? Ang sabi ko nga sa'yo, ayoko magsabi ng presyo kasi baka mag-expect sila baka taga malayo, akalain ganun lang yung presyo. Ang pinamaganda ay mag-PM na lang sa akin. Message lang po sa inyo. Iwan ko na lang sa'yo yung number ko para, Facebook ko. Sige po, yun na lang. Nagpo-post din naman ako sa Facebook. Para mapag-usapan natin, kasama na yung tracking. Kung magpapalala move tayo, pwedeng i-book natin para mapag-usapan. Ayun pala. Yun ang pinamaganda. Ayan, tinan niyo po. Busy dito ng mga magsasako. Pwede rin natin makita, parang nabalitan ko kasi meron din kayong mga baka ditong pinapataba. Ipapasyalat. Makita po natin kung bukod po kasi sa pagbebenta sa labas, syempre. May dapat nasubukan din. May pakita din po natin na yung inyong product. Pataba naman nga po itong ating ito. Ayan, sila sir dito. Meron pala baka sila dito. Kaya nagsimula din po tayo ng kaunting bakahan. Hopefully in the future po mapalaki natin. Pero sir, ilang buwan na pa ito nag-umpisa ang inyong ganitong silage bago pala? Silage po, ang father ko po kasi yung matagal na nagmamais. Siguro po mag 10 years na siya sa silage. Oo. Pero sa pagmamais po, dati po kasi green talaga. Makikita niyo po may harvester tayo. Siguro lagpas 25 years na po siya. Talagang yung mais lang yung bunga kinukuha dati, hindi niyo pa na dati silage. Green po. Hindi naman po natin tinigil yon. Pero ngayon po, meron tayong silage, meron po tayong green. Kumbaga dalawa na po siya. May, ito katulad dito, laki nitong baka ito. to. Pwede siyang, mapatayo kaya ito? Sige po. Mabait naman po yung isang yan. Tingnan natin. Ito tayo. Laki ng baka ni sir Ilan po itong inaalagaan nyo ngayon? Ang fattening po namin, 12 po. 12? Meron po kaming inahin na 4 doon. Bali 16 po ngayon. Pagod ang mga baka, ayaw tumayo. Pero ang lalaki niya, kita ko sa katawan namin. Pinalabas lang po namin ngayon. Counting exercise. Pwede natin po pasyalan pati yung mga baka niya para makita natin. Ito yung mga pinapatining nila. Ayan, grabe yung katawan. Mga nakahigala at mainit na nga Ayan. Ay, sadyang meron pala kayong harvester. Ito, harvester po tayo ng grain. Ito, malalaki mga baka nila dito. Pero ito sir, mga ilang buwan pa lang itong inalagaan niya? Hindi po kasi sabay-sabay yan. Ayun pala. Yung iba po, mga 5 months, 6 months. Yung iba po, bagong kuha lang namin siguro mga 2 months pa lang. Ito pang isa. Parang ito po medyo matagal-tagal na siguro. Hindi, bago pa lang din. Medyo mga 4 months. Ang laki niya Grabe ang katawan. Ayan Grabe ang katawan. Ang lalaki ng mga baka na sir dito. Tapos meron pa rin po doon sa isa sa kulungan. Pwede po natin mapasyalan yung iyong simpleng kulungan. Sige po, meron po tayo. May natitira pa isa at nilalabas pala. Pag ganitong oras pa rin nilalabas yung mga baka nyo. Papasok na po yan. Kanina po nakalabas yan. Dininis lang po natin yung... Para malinis siya. Ito po, pinasok na po ito. Yung isa. Ayan. Bukas na po ulit ilalabas. Ito. Ito. Pinapakain. Ito na po yung pakain nyo. Yan. Tama-tama. Nakita natin si tatay yung papakain. Ginagayak yung pakain ng baka. Bago po sila ibalik. Ito nililinis na muna. Ang magandang design nyo. Kumbaga siya. Tipid lang to. Tipid. Pero effective naman po. Ayan, may tubig sila dito. Tapos ito yung silage nila. Ginagayak na ni tatay yung pakain. Bago po ipasok, inaano muna yung pagkain nila. Isa-isa. Ayan. Maganda naman ito, Maganda ang pagkaka-design nila kung simple lang siya. Basta wag lang maiinitan ng gusto yung mga baka,
Kasi yung dumi po, iipon po doon. Tapos, fertilizer naman. kaya po may loader tayo. Yun. Ginagamit fertilizer. Ano po yung nilalagay doon sa mga tanim yung mais? Opo, ang ginagawa po namin ngayon, yung malapit po namin taniman, doon po namin. Oo. Doon na po natutuyo. Kasi ngayon Kasama na po kapag ginayat, nerestilyo. diretso na. Opo. Marami Kaya po, kung mapapansin nyo yun, kakaunti na. Kinukuha din pala ito. Kinukuha po namin gamit ang loader. Ito po, stock nyo pa rin. Ito po, Ang dami ito pa po rin. yung bunker namin. Ito na. Opo. Yung iba po nagtataka bakit daw yung bunker namin nakasako pa din. Oo. Actually, yung ilalim po niyan, hindi po nakasako. Yan po yung balusbos. Oo. Tapos, takip lang po namin yung sako. Kasi di ba, kailangan po airtight talaga. Para po, bale, mais, plastic, tapos itong sako. Para po talaga hindi mapasok ng hangin. Ng hangin. Oo, para hindi mabulok. Ito pala yung kumbaga ito pang nakibabo pala to, ang ilalim pala ito. Ang ilalim po niyan, balusbos lang po yan. Ayun. Loose po, loose. Wala, hindi po nakasako. Ayan. Pero po ang mga mais nyo po saan galing dito? Dito lang din sa malalapit lang din? Ang mga farm po namin, meron po tayo sa Padre Garcia, Rosario, Lipa. May county din po tayo sa Quezon. San Antonio. Yun pala. San Antonio, Chaong. Kumbaga dito lang sa malapit din pala. Apo. Dito sa lapit Open din po kami sa sa kami yung bibili na mais. Pwede rin. Apo, Pag kami may po yung mag-harvest. Kung mapansin nyo po, may harvester po tayo. ito nga. Hindi lang po nakakonect sa traktorang. Ito po ang ginagamit nyo ngayon. Ito po ang harvester natin. Ayun. Ito po, nakakonect na po siya sa traktora, implement po, PTO driven. Siya na po mismo yung nag-harvest. Kumbaga ito pag daan ng makina niya, diretso na Siya siya. na po ang nagtatabas. Ito po. Ito pala. Tabas dito, labas na po doon, diretso na po sa trailer or sa truck namin. Ito naman pong klase ng harvester nito, manual pa po. Oo. Tabas tao pa po. Oo. Tapos, i-feed po dito. Pinapasok. Ayan, diretso din po sa Ayan. So mga sisiguro mapapagbigay tayo ni sir mga minsan pag yung mag-harvest kayo mapapasyal yung kita. Yung po pinamaganda. Yung kinakita yung nagbababa yung mga mais na galing sa mismong farm. Yun po. Oo. Mas maganda po makita natin simula farm hanggang dito. Yung tag nila dito farm to market. Sabi mga ganun, parang ganun. Ayan. May trailer po tayo dito. Ayan. Pwede po kasing i-attach na itong malaking harvester natin sa trailer. Oo. So hila na po ng traktora itong harvester plus trailer. Pagdaan po ng traktora, diyan na yung mga tabas po ang mais, giling, diretso na po dito. Dito na. Ayun. Pwede rin naman po magkaunaba yung harvester, pati yung truck. Para doon. Yun pa lang nila sir proseso. So marami pala sila sir available dito. Marami po available. Ayan, pag po interesado kayo, ibibigay natin yung number ni sir, tapos yung Facebook natin, message niyo si sir. Ano pong barangay itong inyo? Kilo North po. Kilo North, Padre Garcia, Batangas. Lagpas 1 kilometro lang po ang layo sa paradahan. Kaya madali-dali na mapuntahan Opo, madali lang po. Dali pong matukoy ito. Sir, anong pangalan nyo kapulit? Jeremy Gutierrez po Si Sir Jeremy Gutierrez. Yan. Sir, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak na bigyan tayo ng panahon para makita yung inyong mga... Thank you so much po sa pagbisita. God bless po. Thank you. Ginigilingan ng mga butil. Green dryer po. Green dryer naman ito. Kasi kapag tag-ulan naman po, ang problema natin sa mais, wala pong mapagbiladan. Kaya kailangan po natin ng mga dryer. Ayun yung ginagawang feeds naman. Opo, ginagawang feeds. Open din po kami kung meron po mga namumroblema sa pagpapadry. Pwede po natin magamit kung... Pero kung pwede ibibenta rin, hindi pwede rin bumili din kayo ng mga green nila. Bumibili din po kami minsan ng fresh. Yung mga green. Pwede pong kami na mag-harvest. Pag-usapan na lang po ang presyo. Tapos kami na po bibili. Kami na po magdadry, kami na po magbama. Ngayon lang po, puro stock natin sa ID. May benta na po natin yung grain. Teka, pupunta natin tumatog, papashoutout daw sila. yung mga tauhan dito. Lilinis. Lilinis lang po para madagdagan po yung natin. Yan, shoutout.